Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ika-26 ng Hulyo at pinararangalan ng inang simbahan ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria, sina San Joaquin at Santa Ana, ang mga lolo't lola ng ating Panginoong Hesukristo. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio, gayon din sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, at natatanging panalangin para sa mga kababayan nating naapektuhan ng nagdaang bagyo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga pinuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin na mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. Wika ng Panginoon. Kukuha ko sa inyo ng isa sa bawat bayan, at 2 sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kabanantipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban.
Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawing ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ang pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig sa salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil ng salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik na nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tiga 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana.
gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon po'y kapistahan o ginugunitan natin ang mga lolo't lola ng ating Panginoong Hesukristo, sina San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng mahal na Birheng Maria. At inyong tatandaan, walang halaga si Joaquin at si Santa Ana kung sila hindi kaugnay kay Kristo, ni hindi sila makikilala, ni hindi sila mapapangalanan kung wala si Kristo. Unang aral at hamon sa atin ng pagdiriwang, gusto ninyong makilala, gusto ninyong magkapangalan, gusto ninyong magkaroon ng halaga, umugnay kayo kay Kristo. Sapagkat wala ng iba pang kahalagahan kung hindi nakaugnay kay Kristo. Ang mga pagpapahalaga na hindi nakaugnay kay Kristo ay mga makasariling pagpapahalaga, hindi mga tunay, kundi mga sayang na pagpapahalaga. Binibigyang diwa rin sa araw na ito ang kahalagahan ng pamilya. Mga minamahal, kahit po saan natin daanin, tayo'y mga anak ng ating mga magulang, at ang ating mga magulang may mga magulang. Kahit ikahiya ninyo, kahit hindi nyo kilalanin, magpaka-ano-ano man ang inyong mga magulang at lolo't lola, sila ang ating pamilya. At kapag pinag-usapan ng pamilya, magiging tunay lamang ang pamilya kung ito'y may pagmamahal. Dalawang bagay tungkol sa pagmamahal. Isa ay paggalang at respeto, pangalawa ay malasakit. Kapag ka ikay may pagmamahal, ibig sabihin ikay may paggalang sa miyembro ng iyong pamilya. Ang paggalang at respeto ay hangganan kung hanggang saan lamang ang dapat mong pakialman. Yun po ang tunay na paggalang. Kaya bilang mga magulang, lalo sa mga kabataan ngayon, alamin po ninyo kung hanggang saan din lamang igagalang ang inyong mga anak. Hindi po magandang pakialaman din ninyo lahat sapagkat hindi kayo magkakasundo. Yun ang paggalang. Hangganan at limitado kung hanggang saan mo kayang pakialman. Pangalawa, yung malasakit. Ito naman po ang mas malalim. Ito yung kahit pagod ka, kahit hindi ka pinapasalamatan, kahit hindi ka nakikilala, kahit minsan hindi ka pinapansin, pero patuloy kang magtatrabaho para sa pamilya. Yun ang malasakit. At ang dalawang ito ang bumubuo sa pagmamahal sa pamilya. Kapag mahal mo ang iyong kapamilya, alam mo ang pagrespeto sa kanya. Alam mo na hindi dapat pinapasok ang kwarto ng iyong anak na dalaga at binata. Alam mo kung hanggang saan lamang ang itatanong mo. Yun ang respeto. Ang malasakit, mas malalim. Yung kahit hindi ka napapansin, kahit minsan parang wala ka, pero patuloy kang naglilingkod sa pamilya, yun ang malasakit. At ang dalawang ito, ang pumuno sa buhay ni Joaquin at ni Ana. Ito rin ang pumuno sa buhay ng mahal na Birheng Maria. At ito rin ang hamon sa atin. Gaano kakapuno ng pagmamahal? Kayo pong mga samahan ng alagad ni Jesus ng Baliwag, Bulacan. Tama ga ho ako? Tama nga ako. Oh. Nabasa ko lang naman ho sa inyong pamisa. Paano kayo nagmamahal sa inyong pamilya? Huwag niyo hong ihiwalay na kaya't kayo membro ng organisasyong pangsimbahan. Ibig sabihin ba'y mapagmahal na ako? Hindi dapat. Ibig sabihin ba'y pare ako, automatic mapagmahal ako? Hindi ko alam. At ito'y panganib sa ating mga nasa simbahan. Huwag niyong iisiping mas expert tayo sa pagmamahal kaysa mga taong hindi nakararating dito. Kaya po'y Marian Group. Ano ho yan? Kasama kayo nila? Hindi. Oh. Kayo yung mga naka-uniform pa.
Kumusta ang inyong pagmamahal? Ang pagmamahal na naiiwan lamang sa simbahan ay hindi tunay na pagmamahal. Kung mabait ka lamang habang naririto ka, patay, sayang. Ito'y lagi kong paalaala sa mga pumupunta dito. Pikit-pikit tayo, dasal-dasal tayo, limos-limos tayo, pag-uwi naman mataray pa din, chismosa pa rin, magiinom pa rin. E di kay sayang. Ang tunay na pagmamahal, yung kahit walang kapalit, nagmamahal. Yun, pagmamahal nun. Yan ang tunay na halimbawa ng pagmamahal. Hindi basta nakasimba ka, ibig sabihin mapagmahal ka na. Hindi ho totoo yan. Hindi ibig sabihin server ka ng simbahan. Hindi ibig sabihin pari ka. Hindi ibig sabihin madre ka, mapagmahal ka na. Hindi totoo yan. Ang tunay na pagmamahal, yung kapag naramdaman mo dito sa simbahan, kaya mong ibahagi sa iba. Kumusta ang pagmamahal mo sa iyong mga pasaway na anak, sa iyong mga pakialamerang biyanan, sa iyong mga chismosang kapitbahay. Yan ang tunay na pagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal na hindi mararamdaman ng kapwa, sayang na pagmamahal. Walang saysay na pagmamahal. Sa banal na misang ito, habang pinararangalan ang mga lolo't lola ni Jesus, inyo pong ibulong kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal upang sa aking mga kapamilya, lalo na sa mga mahirap mahalin, patuloy akong makapagbigay galang at makapagmalasakit ang mga tunay na tanda ng pagmamahal bilang aking patunay ng aking pagmamahal sa iyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagbulat sa bulag, sa pilay ay nagkalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kampurihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ng mga martir, ni Santo Padre Pio, San Joaquin at Santa Ana, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo't pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.
Kaawaan mo't patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero na Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero na Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kaligtasan. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging, hawain bigat ng iyong pasanin. Ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hangin, di mo kayang paglabanan. Ang isasagwa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging, hawain bigat ng iyong pasanin. Ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao'y sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkainglaan sa mga anak, ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. August 31, tayo magkakaroon ng kumpilang pamparokya para sa mga kabataang may 12 taon ng edad pataas at sa mga may mga edad ng wala pang kumpil, kayo po'y magpalista sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Ngayon pong darating na July 31 ay bibisita ang ating lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras po ng misa, alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga ang misa ng pastoral visit, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Minarapat nating ilipat pansamantala ang schedule ng mga misa upang bigyang daan ang pastoral visit 2024. Kayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Kanina po sa umpisa ng misa ay dinasal natin ang panalangin para sa kapayapaan ayon sa kagustuhan ng CBCP at dinasal din natin ang panalangin para sa Pondong Batangan. Sa paligid po ng sa harap po ng main church, sa harap ng Divine Mercy, may mga lalagyan po doon ng tibyo ng Pondong Batangan. Ito po ang lokal na pagtutulong-tulong ng mga Batanggenyo at ng kahit sinong mga narito sa simbahan. Ang mga nakukuha po sa halagang pag-iipon ng 25 cents ay nakatutulong sa mga scholars at sa mga nagdadialysis nating mga kapatid. Suportahan po natin ang Pondong Batangan. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ng panalangin pong ito'y para din sa inyo, sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Ipagkaloob mong lahat ng gagamit at magdadasal dito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, magmahal sa pamilya tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag kanyang pagkaling at habag. Isang buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Available po ang ating mga rosas sa May